si Bossing Vic Sotto mukhang wala siyang balak makipag-areglo. Talagang pipigain niya to, itong aklang to mga kachika. 35 million pesos worth ng danyos plus sasagutin mo pa Direk Daryl Yap yung 19 counts of libel cases. Okay, so that's a criminal case mga kachika. Kulong po yan. Sa February malalaman natin kung mapapanood ba natin yung movie ni Pepsi Paloma or ang panonoorin natin mga kachika. Si Direk Daryl Yap dinadampot na ng mga kapulisan papunta sa kulungan. Magandang araw mga chika, Rigel po ulit ang yung Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga chika, inaanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagde-trending na mga showbiz balita. So let's have a quick discussion mga chika about this spot interview made by the press to Bossing Vic Sotto yesterday. And I'm telling you mga chika, talagang sobrang na-amaze ako kahapon kay Vic Sotto. Bakit? Kasi sobrang confident ng mga sagot niya. Kumbaga relax na relax siya, yung tono ng boses niya sobrang at ease. Walang ka-stress kayong mararamdaman mga chika. And to be honest mga kachika, sa kanya na mismo nang galing sa interview na yan. Inamin niya na siya ay relax na relax sa kasalukuyan. Hindi niya masyadong iniisip etong kasuhan na to because malinis yung konsensya niya. Wala siyang dapat ikatakot, wala daw siyang itinatago. There's also this one question mga kachika, no, na tinanong kay Bossing Vic dyan that really caught my attention. Okay? So mga chika, tinanong siya dyan kung may pag-asa pa ba silang magkaayos ni Daryl Yap, kung mapapatawad niya pa ba. Well mga kachika, isa lang ang sinabi niya, I cannot talk about that. Period. So yan mga kachika, nung moment na binitawan niya ni Bossing Vic Sotto mga kachika, nagpantig kaagad yung tenga ko. Okay? Hindi dahil sa inis, pero sa galak. Kasi this time mga kachika, nung sinabi ni Vic Sotto yan, naramdaman ko na wala na talagang pag-asa itong si Direk Daryl Yap na mapatawad niya. Okay? See, if you'll think about this mga kachika, kung si Bossing Vic ay okay sa areglo, okay? Kumbaga willing siya makipag-ayos, willing siya makipag-communicate mga kachika para mapag-usapan ng maayos, di ba? Pwede naman niya sabihin direkta mga kachika na our side is open for negotiation, open for discussion, di ba? Yung pwedeng, could also say mga kachika na I'm just waiting for Daryl Yap to say his apologies to me para hiturong ko na yung kasong isinampa ko sa kanya. Something like that mga kachika. Yung moment na sinabi niya na I don't want to speak about that mga chika, ibig sabihin ayaw niyang mapag-usapan. Isa lang ibig sabihin niyan, hindi siya open for areglo. Okay? Hindi na siya negotiable. Kumbaga sarado na yung isip niya dyan mga kachika. Tuloy ang kaso, tuloy ang pagpapakulong kay Direk Daryl Yap. So ganyan lang kasimple yan mga kachika. Kaya nga sa totoo si Direk Daryl for this past few days, simula nung sumabog itong usaping ito, di ba? Nung sinampahan na nga siya ng kaso, mga chika, nag-refrain na siya from posting these annoying messages sa kanyang Facebook page. Okay? Binawas-bawasan niya ng mga chika yung pagpo-post ng mga walang kwentang bagay. Actually, kanina nga lang ang ipinost niya, pinaka-recent ay yung bago niyang poster kung saan makikita yung mga gaganap na soft drink ladies doon sa pelikulang ginagawa niya. That's it. Diba? Before, nung mga previous days, actually like a week ago, sunod-sunod yung mga post niya ng mga walang kakwenta-kwenta. Sinasagot niya ng mga sarcasm yung mga nagko-comment sa kanya. Tinatabla niya yung mga ganun. Pinapatulan niya mga chika. Ngayon, tahimik na siya. Most likely dahil natatakot na siya. Okay, kasi sa ngayon mga chika, personally again for me, feeling ko mayroon talagang mali. Okay, sa side nila ni Atty. Fortun. Kagaya nung ginawa ko, yung tinalakay natin sa content ko kahapon. So, chika, huling-huli natin kung paano siya nagsisinungaling. 'Di ba? Yung mga statement ni Atty. Fortun, conflict lahat sa mga sinasabi ng kliyente niya na si Direk Daryl Yap. 'Di ba? Yung tipong nagbigay daw ng script, sabi ni Atty. Fortun. Ito naman si Direk Daryl, sinabi niya hindi daw siya nagbigay ng script. Ano yung totoo doon? 'Di ba? Kung sinabi ni Direk Daryl, hindi daw nagpabayad si Atty. Fortun. Sabi naman ni Atty. Fortun, nagpabayad siya, humingi pa nga daw ng discount ang akla. Di ba mga chika? Doon pa lang huling-huli na Kumbaga doon pa lang malalaman nyo na, makikita nyo na there's something wrong between these two. Dalawa lang yan It's either si Direk Daryl Yap yung nagsisinungaling or si Atty. Fortun.
Isipin nyo ha, client ni Atty. Fortun si Daryl Yap. Pero silang dalawa mismo hindi sila nagkakaintindihan. Okay, hindi sila synchronized. Yan mga kachika yung problema kapag ka yung abogado mo tsaka ikaw parehong nagsasalita in public. Okay, tingnan mo si Vic Soto mga chika. Ang nagsasalita lang sa kanya yung abogado niya. That's it. 'Di ba? Lahat ng legal matters, lahat ng mga opinyon na dapat abogado ang nagsasalita, pinapaubaya yan ni Bossing Vic. Eh di mga chika, lahat ng statement from Atty. Buko nang gagaling, from Divina Law. So mga chika, walang conflict of statements. Samantalang dito sa panig ni Daryl Yap tsaka ni Atty. Fortun, hindi na nga sila synchronized, iba-iba pa silang dalawa ng statement. Kaya ngayon mga kachika, ang masasabi ko lang, talagang sobrang tagilid sa laban na ito si Direk Daryl Yap. And ito pa nga yung kagaya ng sinabi ko kanina, si Bossing Vic Soto mukhang wala siyang balak makipag-areglo. Talagang pipigain niya to, itong aklang to mga kachika. 35 million pesos worth ng danyos plus sasagutin mo pa Direk Daryl Yap yung 19 counts of libel cases. Okay, so that's a criminal case mga kachika. Kulong po yan. Kung mapapansin nyo rin mga chika, no, sa social media and even the mainstream media, tahimik na itong legal battle nga between Vic Soto and Daryl Yap. Dahil nga yan mga chika sa gag order na inirelease ng korte kahapon na pinagbabawal ng i-discuss yung kaso itself in public. Kaya nga ngayon mga chika, ang diniscuss lang natin or tinalakay lang natin yung interview kay Bossing Vic Soto. Like what I said earlier mga chika, nakaka-amaze lang talaga kasi sobrang confident niya. Okay, kasi pag yung tao guilty, pagka ini-interview ka tungkol sa usapin na yan, mamamawis-mawis ka, mauutal-utal ka, yung tipong parang lutang ka, or minsan nga hindi mo masagot yung mga simpleng tanong, di ba? Kagaya ni Atty. Fortun, di ba? Nung in-interview siya kahapon, mautal-utal siya mga kachika dun sa mga isinasagot niya. Habang si Bossing Vic Soto, pangiti-ngiti, relax na relax, di ba? Flat tone. Kung bakit boses niya mga kachika, para lang siya nakikipag-usap sa mga tropa niya sa bahay, even those strangers yung mga nagtatanong sa kanya. So that's our Bossing Vic Soto. So sa ngayon mga chika, let's just wait for further updates. Gumagapang na naman yung kasong yan, and supposed to be nga today maghaharap si Daryl Yap tsaka si Bossing Vic Soto January 15. Pero ipinamove yan ni Daryl Yap to January 17. So most likely mga chika, dyan maghaharap silang dalawa para dinggin mga kachika sa korte. Ito nga habeas data na i-final nung panig ni Bossing Vic Soto laban kay Daryl Yap. Okay, na yung objective nga nito mga chika ay ipa-take down yung mga offensive and libelous trailers, videos, images na mga pinagpupost na itong aklang to sa kanyang Facebook page, yung mga nagsishare sa social media. Yan yung objective niyan mga chika. So kapag kinatigan ng korte itong side ni Bossing Vic Soto, so dapat i-take down yan ni Direk Daryl Yap. Okay, so kapag ka naman pumabor ang hustisya kay Direk Daryl Yap, malamang sa malamang mga chika, mare-retain yan. Okay, so dyan natin malalaman ngayon mga chika kung matutuloy ba sa February yung pag-release nitong pelikula ni Direk. Sabi ko nga kahapon, di ba, sa February malalaman natin kung mapapanood ba natin yung movie ni Pepsi Paloma or ang panonoorin natin mga kachika, si Direk Daryl Yap dinadampot na ng mga kapulisan papunta sa kulungan. O siya mga chika, hanggang dito na lang muna. Sana huwag nyo kalimutang ibahagi ang inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol signing out!